kasama na po natin nasa linya. Isa pong Transportation and Infrastructure Development Expert, Engineer Rene Santiago. Magandang umaga po, Engineer. Magandang umaga sa inyo. Good morning, sir. Good morning. Yes, Ma'am, good morning. salamat po sa pagpayag po sa panayam ngayong umaga. Diretso po tayo agad dito sa pinag-uusapan ng mga netizens ngayon tungkol po dito sa pagtatanggal daw ng EDSA busway at sa posibilidad na pagbabayad ng mga dadaan sa EDSA. Ano po ang reaksyon nyo dito sa bagong pinag-uusapan ngayon sa pagresolba nga po itong solusyon nila para resolbahin ang traffic dito po sa EDSA? Baka pong naulit na naman tayo at nabalik sa EDSA. Paulit-ulit na po yan. Yung baka magkuhan yung sa busway, baka tanggalin sa gitna at ibalik sa dati. Matagal na usapan yun. Mukhang nagising ho ata si Chairman Artes at nakita yun totoo. So kaya napakita sa kanila yung consultant ng ADB na yung pinaplano kasi privatization daw ng EDSA na BRT, gagawing BRT, mukhang talagang tagilid yun. Nung nilagay sa gitna yung mga bus, nahirapan yung mga commuter. Ang sinasabi lang ni Artes, sinabi ko na rin yun ng 4 years or 5 years ago, na ang MRT3, pag dinagdagan mo yung kanyang release, yung nakatiwangwang kong 48 na Dalian train at pinayagan mo kung ilagay doon sa ma-fill nila, it will cost only about 2 to 3 billion pesos. Siguro 1 billion lang. Meron ka ng train na 48 na dagdag sa MRT3. Yun po additional 60% capacity improvement. Mangyayari ho nun, halos wala nang sasakay sa bus kung nasa gitna po siya. Alam mo, dati yung bus complementary sa MRT3. Nung ginawa ko sa gitna, para sila naging competition kasi the same station, simulang pa nga station Gano'n, no? Yun naman sa traffic congestion, idea lang nila yun. Matagal na yung idea yun. Yung 1975 pa. Pero yung sa pwede lang pong gawin yon. Matagal na proseso yun bago dumating yun. Aabot lang tayo doon pagkagaling na at maganda yung public transport. Yun ang precondition ng congestion fee. Engineer Rene, nothing certain pa naman po dito. Ito nga ay usapan pa lamang daw po ng mga taong nasa gobyerno. Pero since the implementation of EDSA busway noon pong taong 2020, para po sa inyo, naging epektibo po ba ito? Para kumbaga hindi masyadong maging traffic sa EDSA? And kamusta po based on your analyzation bilang isang transportation expert, ang naging tulong naman po nito sa ating mga commuter? Yung EDSA busway, malaking tulong sa mga car owners. Bumilis yung takbo ng mga gumagamit ng sasakyan, ng pribadong sasakyan sa EDSA. Unang-una po, dumamit po yung kanilang allocated line. Dati 3 lang, naging 4. No? Ang nakinabang kong malaki sa busway ay yung mga car owners. Yung mga kumpiyado na naging negative ang impact sa kanila, yung bus commuters. Kasi nawalan ho sila ng magandang transfer. Hindi na ho makasakay sa Cubao. Hindi na ho makalipat doon sa Ortigas. Mga ganon. So sinasabi niyo po ngayon, base po sa pag-aanalisa nyo, positibo ang epekto for car owners pero negatibo for bus commuters. Kasi nga po yung transfer nila medyo malayo po ang lakad. Pero during rush hour, kamusta po ang epekto nito dito sa mga commuter natin? Because I was reading comments po, Engineer Rene, dito po sa reaksyon ng publiko, especially ng mga mananakay tungkol dito sa plano na naman ng ating pong gobyerno sa EDSA. Negative po ang reaksyon itong mga commuters natin. Yung mga nakakasakay sa busway na bumilis ng biyahe mula Quezon Boulevard, mula na Avenue hanggang Makati, matutuwa ho talaga yan. Pero yung mga sumasakay na dati na hindi na nakakasakay, sila ho ang makikinabang. Hindi ho nila nakukumpara at nakikita
yung diferensya. Pero ako nga alam po, pagbibigyan ko, hihintayin ko yung bidding ng DOTR. Sabi nila, i-bid out na nila yung this year. Matagal na nga yan eh. Kung talagang nanggigigil yung mga private take over yung EDSA buses. By the way, private lahat yung operator dyan. Ha? Kaya ako yung natatawa, pa-privatize mo yung mga private. Bigyan ko sila. Tignan natin kung anong mangyayari doon sa bidding. Ang inaasahan ko lang, magbibigyan, pero bayaran sila ng gobyerno. Parang subsidy yun ng total. Bayaran yung capital expenditures na required na estima ko, 300 to 400 billion pesos ang kailangan para maging tunay na BRT. Opo. Naguguluhan kami, engineer, kasi nga ipapabid out, may privatization, may modernization ng busway, and then ngayon, itong sinasabi na master plan naman, bubuwagin yan. Naguguluhan po kami. Kung kayo po ang tatanungin, anong pinakamagandang gawin ngayon ng gobyerno? Dahil naka-bidding na sila, sige, hintayin natin matapos yung bidding. Ang sinabi lang naman ni Artis, pagka nadagdagan na tama yung MRT3, talagang babagsak yung sasakay sa base. Mm-hmm. Okay. Kasi 66 yun. Mm-hmm. Hintayin natin mangyari yun. Sige, palagay ko hindi mangyayari yung bidding. Unless mangyari man yung bidding, mangyayaring may takeover ng private yung infra investment yan, kung babayaran sila ng gobyerno, hindi market risk. Opo. So, paano po ito? Kasi nga, kung may bidding ngayon, ano bang balita nyo? Meron na bang participants? Meron na bang bumili ng bid documents? Tinatapos pa. Nahirapan ho tayong consultant nila sa napakadaling gawing bid kung tatanda nyo, in-announce na nila nung 2023 pa yan ata, in January. Mm-hmm. Kung ako gagawa ng bidding document, 6 months, tapos yun Opo. Pero yung ngayon nga po, so wala pang actual talaga na bidding process at tingin ba ninyo sa anunsyong ito ng gobyerno, mayroon pa magiging interesado diyan sa bidding na iyan? Kung babayaran ho sila na hindi sila depende sa pamasahe, kahit na anong mangyari, may sumakay o hindi, at babayaran sila, gagawin ho ng private yan. So kumbaga, subsidized na naman po yung kikitain ng operator na para din sa tren. Hindi ho kasya yung operator ng bus. Hindi ho nyo kayang pondohan yung required infrastructure. Mga 400 billion ho yun. Okay. So ang plano ho ba dito, iba ng uri ng mga bus, BRT na po ito, bago talagang mga fleet na ang disenyo nga ay parang sa abroad na mga klase po na patatakbuhin? Yun ang sinasabi nila na articulated bus para high capacity. Mm-hmm. Ang malaking problema kung paano siya bubwelta sa EDSA. Oo. Paano siya mag-U-turn, no? Kasi nga, yung mahabang yan, ngayon nga, nagkakaproblema sila pagka nag-turn around yung isang buses. Opo. Ang problema ko kasi, pinipilit nila yung exclusive busway dyan sa EDSA. Okay. May nauna na pong MRT train, 3 dyan. Hindi mo ho diniduplicate ang bus at saka rail. Dapat nagpo-complement. Magaganda yung pinipilit ho ng mga Makati-based group na ilagay dyan kasi sila ho ang nakikinabang. Opo, sige. So, ano po sa palagay ninyo ang pinakamagandang mangyari po sa EDSA? Sa usapin po ng masasakyan ng commuters, bilisan na lang ito pong pag-improve sa MRT3 at dagdagan nga na napakaraming bagon and then tanggalin na talaga yung busway at ano ho mangyayari sa mga bus sa EDSA? Ang pinakamagandang gawin dyan is within 1 year, pwede hong i-field yung Dalian train. 48 na bagon po yun. Mm-hmm. Equivalent to 66% improvement ng capacity. Okay. Yan ang pinakamadali. At only a matter of a few months, saka maliit na gastusin, malaking pakinabang na sa mga commuters.
Ngayon, pagka tumakbo na yan, talagang babagsak, hindi na magiging financially viable yung bus sa gitna. Mhm. Lalo na kung sa 2033, matapos yung subway. Pag natapos yung subway, maraming traffic for commuting trips madadivert away from EDSA. Okay. Opo. Kung Pag matatapos. nangyari yun, Mm. oo, kung matatapos. Ang sabi ng gobyerno, 2030. Sabi ko nga 2033. Mhm. Baka. Mhm. Mhm. Opo. Sige. So, kung sakali po na hihintay na lang na mamatay mismo kasi nga hindi na viable ang EDSA busway o tanggalin talaga ang EDSA? Ang Paano po? pinakamatanda ho noon, pagka natapos na yung MRT3 improvement, ibalik mo nyo sa two-lane busway sa Carbonite yun dati. Pero, well-managed na isang grupo lang para hindi mo nagpupulan. Sige. Ang Pero, mga marami na hong maglilipatan na mga bus commuter, madali ho silang makasakay sa Carbonite. Hindi na ho paparusahan tulad ng mga senior citizen na katulad ko. Na hindi ko kaya umakyat sa baba dyan sa matataas na kuha ng busway. Opo. Ang problema po sa Dalian trains, mukhang hindi pa rin po ayos yung compatibility nito eh. Ano ba ang balita ho ninyo? Nag-ayos na ho yung nakakuha na po ako ng report nila doon sa technical compatibility. Okay. In fact, may 9 na bagon po. Dinala nila sa Japan yung Dalian train at tires na doon at binalik. Okay naman. May sinabi lang silang mga minor tweak, isa na o changes, pero hindi fatal. It can be done. That's why I said with correcting the recommended adjustment or addition, pwede na pong i-field. Ang isang malaking problema ay hindi pa ho nila binayaran yung Dalian eh. Opo, hindi nga binayaran kasi nga mali yung dumating sa kanilang in-order, hindi nga compatible, engineer. Ang problema tinanggap nila Pinadeliver sa Dalian para bumili kayo. Hindi pa kami ready. Hindi, deliver mo. Kasalanan ho ng buyer. Anyway, sir, ito pong congestion free na sinasabi, kapag naayos na daw po totally, no, yung EDSA, tsaka lalagyan ng congestion fee, will that work? It becomes unnecessary pag na-fix mo, pag natapos yung subway, natapos yung MRT3 improvement, yung congestion fee hindi unnecessary. At saka it requires ang dami pang infrastruktura to make it work, no? Mga electronic sensor, mga gano'n, no? Yes, opo. At saka, pag mag-apply ka ng congestion pricing, yung mga transfer kung saan papasok at hindi, magkakaproblema. So, ang minimum condition ho yan, maganda na yung public transport system natin. Okay. Opo. Nabubulilyaso nga ako yun doon sa jeepney improvement. Opo. Nabubulilyaso yung bus. Opo. So, hindi pa, layo pa natin na improve yung road transport. Opo. Kailangan mo na ma-achieve itong mga binabanggit nyo na mga dapat na mauna, no, bago itong mga ambisyon na ito. May balita ho ba kayo sa DOTR? Yun daw pong in charge sa rail ay nag-resign na. Mukhang tama yung business. Mukhang nagkaroon sila ng intramural or problema dyan. At yung ating kaibigang in charge sa railway napilitan or in his honor of integrity nagtumite ng resignation. Opo. Ang balita po namin talaga daw po napakalaki ng problema at kumbaga hindi niya na makayanan tapos may mga ilang pang mga balakid sa loob ng departamento. Anong balita ho ninyo? Talaga ho yung organisasyon structure na iniwan ho nito dati dyan sa DOTR na tinuloy ho ni Bautista is a dysfunctional organization. Talagang imposible, sabi ko nung nakakausap ko madalas yung ating kaibigan si Undersecretary Jeremy Regino. Anyway,
Mm-mm. kung paano ko siya tulungan kahit yung may iba, no? Mm-mm. It's an impossible job because mali yung struktura, mag-aaway-aaway sila sa taas. Mm-mm. The construction of the railway should not be the function of the one in charge of operation. Yun mo, demanding yung araw-araw yung operation, yung sa construction lalo na. So, yung structural organization ng DOTR is meant to fail. Opo. Sige po, hanggang doon lang po muna tayo. Salamat po na marami, Engineer, sa inyo pong pagbibigay po ng inyong kaalaman dito po sa napaka-importanteng isyong ito. Salamat, Engineer Rene. Salamat, Manong Ted. Apo, thank you. Si Engineer Rene Santiago po, isa ho sa mga consultant yan actually, no? Maging sa ibang mga bansa tungkol nga po dito sa transportation and infrastructure development.